Hello. Musta ng adlaw ka na puntanan, makaigsoon makasampyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist pagayngod nga. Kung adunay hidog mo tungod sa itong mga kakapuyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasik kanya sa pagtindog. So time check, it is now 7:05 in the morning. Ano na po, Wednesday, August 27th, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? So alam naman natin yung matunog na issue talaga. Medyo matunog yung pagkatanggal kay General Problem Torre dyan sa pagiging niya, PNP chief. Nagiging siya ngayon floating status na totally demoted yung asong ulol ni Marcos. So ngayon mga ilang oras lang yung nakalipas, may interview kay Anti-Claire Castro, itong tagapagsinungaling ng palasyo, na bibigyan daw ng panibagong posisyon diyan si General Problem Torre. So sa tingin natin lang yan, ipakonsuelo lang yan, kasi alangan naman na basta-basta nilang bibitawan yung aso nila, baka tuluyan silang kakagatin yan kung baga tinanggal nila kasi kinagat na sila. So pero hindi pa rin nila pwede yang kakalimutan, kasi marami na yang alam sa mga katarantaduang ginagawa at ginawa ng administrasyon ngayon. Baka magwala yung asong ulol na yan So ngayon meron nagsasabi na baka ilalagay dyan sa NBI, magiging director daw. Pero sinabi naman hindi pwede kasi hindi man siya abogado lang naman siya. So ikes na siya dyan sa posisyong yan. So baka dyan sa sa DPWH pwede siya dyan, magiging contractor na lang siya dyan. Marami namang pira dyan. So siguro baka siya yung ipalit dyan sa posisyon ni Bunuan para pagtakpan itong issue sa kung ba ito din para pantakip din ito sa issue ng flood control. Tapos meron tayong mga nalalaman na yung investigasyon ni ni Marcolita, ni Paulo, na itong anak ni Senator Marcolita, na pero hindi naman yan bago sa atin yung sinabi na yung PCO daw, o yung Presidential Communications Office na pinamunuan dyan ni Dave Gomez, nagbabayad daw umano sila ng 200 yata na mga commenters, yung nagkukomento sa mga post ng official na ng Malacanang, pa halimbawa si Marcos o yung mga kaalyado nila, sila si Claire, pag may post sila or may nagko-comment daw mga 200 commenters. Tapos 76 na vloggers. So binayaran daw tag 7,000 yata yung amount, if I'm not mistaken, basta. So malaki-laki din in 1 month yung binabayaran nila sa mga trolls nila. So saan ba yan galing yung pinagbabayad nila? Pambayad siyempre pira ng taong bayan. So at hindi naman pinasinungalingan naman ni Dave Gomez na hindi daw yan totoo, hindi galing sa kanila. Pero alam na natin yung galawan nila. Pag tingnan nyo yung mga post nila, nagko-comment, ang galing-galing mo Marcos, you are the best president ever. Tapos pag titingnan nyo yung mga profiles nila, kakagawa pa lang yung account, isa lang yung friend, ganun. So anong kalukuhan yan? Wala talaga tong administrasyon, puro talaga clown. So si Torre ngayon gagawin din siyang clown, kasi bibigyan siya ng panibagong posisyon dyan. So wala talaga itong administrasyon ni Marcos, pati yung investigasyon dyan sa flood control, lahat na sila gustong mag-imbestiga pero wala man lang tinanggal si Marcos. Kung katotohanan talaga yung kagustuhan niya, bakit hindi niya tinanggal yan? Si Bunuan, imposible namang hindi niya alam yan.
At saka yung sa mga napuntahan niya, sabi niya, yung dami daw corruption, daming mga daming kalokohan lang daw, mga ghost projects, ganun. Substandards yung mga Pero wala man lang siyang tinanggal. Wala man lang kinasuhan. Kung baga, lang yan, pang photo ops, pampapogi lang yan. Kasi ang totoo dyan, isa pa, bakit hindi niya maimbestiga itong kapatid niya at itong si Saldico, na laging sabi dati si Sara ninakaw na yung pera, pero siya at hindi daw hindi makasagot si Sara. Ngayon siya yung nawala na ngayon. Nawawala siya at hindi siya sumasagot kung anong nangyayari. Saan na yung bilyones na mga ninanakaw nila? Saan nila dinala? Sana. So impeachment pa more. Kayo pala yung mga maraming ninanakaw dyan Kung baga ayaw nyo si Sara, kasi Sara ang liit-liit lang kasi ng 125 million na hindi naman yan ninakaw. Ayaw nila ng 125 million kasi ang liit lang daw. Dapat bilyones at trilyones. Huwag kayong mag-alala kasi September 1st mag-resume itong investigasyon ni Marcolita. Maghinahinay lang daw at aabutin din kayo dyan aabutan din kayo dyan. Yan. Ikaw Marcos, hindi mo man lang matumbok, hindi mo maimbestigahan yung pinsan mo na siya si Saldico yung mastermind sa lahat ng mga katarantaduhan. Siguro naka-benepisyo ka rin, di ba? Kasi hindi naman pwedeng hindi bibigyan si pinsan. Insan, magkano akin dyan? So anyway, magasampya ka, magpasid-masid lang tayo kasi hindi nauubusan ng balita itong Pilipinas. Puro katarantaduhan ng gobyernong Marcos Jr. So anyway, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.